Ayon sa isang Hudiyong Orthodox na si President Donald Trump ay siyang sinuwa sa panahon natin ngayon na magtatayo ng ikatlong templo na siyang magdadala ng kapayapaan sa Iran at sa Israel. Tunay na tayo ay nabubuhay na, gaya sa mga araw ni Noe, at ang diablo ay magdadala ng isang baha ng kalituhan sa sangkatauhan. Ang tanong, handa na ba tayo sa huling krisis? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa Vince Traveler's Diary Channel. Maaari po bang pakilike at pakishare ang napapanahong prophecy update na ito sa lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, pag-aaralan natin kung sino si Donald Trump na siya ba ay sinuwa sa panahon natin ngayon. Sa Apokalipsis 22 talatang 11, ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. Ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ang mga kwento sa Lumang Tipan ay mga anino na kung ano ang mga mangyayari sa mga huling araw. At ako ay lubos na naniniwala na ang mga araw ni Noe ay naririto na sapagkat nakikita natin muli ang mga nangyayari sa panahon ni Noe bago magkaroon ng baha. Ayon sa Henesis Kabanata 6 na ang kasamaan ng mga tao ay lalago sa lupa at ang bawat iniisip ng kanyang puso ay pawang masasama lamang. Ayon sa Israel365news.com, sinabi ni Ben Shapiro na si Trump ay sinuwa na upang iligtas ang henerasyong ito. Noong November 12, 2024, si Ben Shapiro na isang konserbatibong komentarista sa politika at isang media host ay tuwang-tuwa nang manalo si Donald Trump sa halalan. Ngunit bilang isang Orthodox Jew, ang reaksyon ni Shapiro sa tagumpay ay nagsimulang magpupuri sa Diyos at pagkatapos ay bumaling sa biblical na paghahambing kay Trump at kay Noah. Bilang pasimula ay sinabi niya na kung ano ba ang nakakaiba na gumawa kay Donald Trump bilang isang tao noon na itatayo sa mga sandaling ito at nagkaroon ng maraming biblikal na paghahambing para kay President Trump. Gaya na lamang nito na maraming mga tao ay itinuturo na si Haring David ay maraming seryosong personal na mga kapintasan. Ngunit siya ay minamahal ng Diyos. Ngunit mayroon akong isang naiisip na biblikal na paghambing sa Biblia na mas mabuti. Kaya bago nating panoorin ang kanyang video, nais kong banggitin sa inyo si Rabbi Yosef Berger na nagsiwalat ng ilang kamanghamanghang aspeto ng pagkapanalo ni Donald Trump sa katatapos lamang kamakailan na US presidential election. Kapansin-pansin ang kanyang potensyal na papel sa pagpapatayo sa gusali ng ikatlong templo. Naisip mo ba kapag itatayo ni Pangulong Trump ang ikatlong templo sa 2025 at sa katapusan ay kanya itong pangungunahan hanggang sa kanilang paniniwalaan sa hinaharap, ang tinatawag na Antikristo? Ang Israel ba at ang Iran ay magkakaroon ng kapayapaan? Pakisulat lang kaibigan ang inyong mga komento dyan sa baba sa comment section. Ang Sanhedrin ay napagawa ng isang barya na may profile ni Trump na nakapatong sa larawan ng Persian King na si Haring Cyrus na siyang nagpatayo sa gusali ng ikalawang templo sa Jerusalem na natapos ang exile noong 538 BC na kung saan itong si Cyrus ay hindi Hudyo. Kagaya ni Cyrus, ang Diyos ang naglagay kay Donald Trump sa kapangyarihan upang itayo ang templo at ihanda ang daan para sa Mosaic o Messiah ayon kay Rabbi Berger. Many people point out that King David had some pretty serious personal flaws, but he was beloved of God. He also happened to write Psalms. But I have a biblical comparison I think is better. Noah. So in the book of Genesis, the flood is coming, and God finds a man who can build an ark. A man who is, as God puts it in the Bible, Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. So again, a little Hebrew lingo for you there. That means a righteous man, complete in his generation, like full in his generation. In this generation, he was built for his time. It was a bad generation, and he was a complete man, a man in full for his time. That's Donald Trump. Yes, Donald Trump has tons of flaws, so did Noah. Check out the chapters that happened right after the flood. Gets a little weird, but when the flood is coming,
You need a man who bucks the strictures of a corrupt generation and builds the boat. And Donald Trump builds the boat. America is not only going to survive the storms, America is going to rebuild once the waters recede. And the waters are now, thank you God, beginning to recede. That's Donald Trump. From the depths of the suffering, the Jewish people have built a mighty nation. And the Star of David waves proudly above this cherished land. As long as we refuse to be silent in the face of evil, as long as we refuse to dim the light of truth in the midst of darkness, as long as we refuse to become bystanders to barbarity, then we know that goodness, peace, and justice will ultimately prevail. Paghahambing kay Donald Trump kay Noe. Ngayon, tingnan natin kung sino at ano si Noe. Una, si Noe ay tipo ni Jesucristo. Ang Hudyo na kagaya ni Ben Shapiro ay nawala sa punto ng lumang tipan na kanyang kinokonekta kay Trump at sa kung kanino man nila gustong ikonekta dahil ang buong kwento ni Noe ay tungkol kay Jesucristo na katulad ni Noe ay isang pisikal na tagapagligtas ng kanyang henerasyon at si Jesus na siyang salita na naging laman na upang iligtas ang lahat na henerasyon. Ang pangalawa, si Noe at si Jesus ay itinuturo ang lahat ng mga tao papunta sa arko. Itinuro ni Noah ang mga tao sa isang arko at si Jesus naman ay itinuturo ang mga tao sa kaban ng tipan kung saan matatagpuan ang 10 utos. Pumasok si Noe sa arko na kung saan si Jesus ay pumasok naman sa kabanal-banalang puok. Doon sa makalangit na santuaryo kung saan naroroon ang kaban ng tipan. Inilarawan ni Pablo si Jesus bilang siyang ating pinakamataas na saserdote na naroroon sa kabanal-banalang puok ayon sa mga Hebreo, Kabanata 9, talatang 11 hanggang 26. Ang ikatatlo, ang arko ni Noe ay may isang pinto at 3 palapag. Sa gitna ng pagdating ng malaking baha, ang tanging paraan tungo sa kaligtasan ay ang isang malaking pinto. At si Jesus ang pintuang iyon ayon sa Juan Kabanata 10 talatang 9. At kasama nitong pasukan na ito ay ang patungo sa arko ng 3 palapag. Ang Diyos ay hindi kailanman sinisira ang isang sibilisasyon na walang babala. Kaya nagbibigay siya ng babala sa atin at makikita mo ang mga babalang ito ni Kristo sa Apokalipsis 14 talatang 6 hanggang 11 na siya ang mensahe ng 3 anghel. Ayon sa ikalawang Pedro, Kabanata 3 talatang 6 hanggang 7, at sa pamamagitan din ng tubig bumaha sa mundo at nalipo ang lahat, at sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa. Ang ikaapat, ang tatak ng hayop. Sa Judas 1 talatang 10, ngunit nilapastangan ng mga taong ito ang anuman na di nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Ang mensahe ni Noe ay sinamahan ng isang makapangyarihang himala dahil hindi na niya kailangang manghuli pa ng mga hayop dahil mismo ang mga hayop ay sumunod sa tinig ng Diyos habang ang mga tao ay umaasta na gaya sa likas ng hayop na tinanggihan ang panawagan ni Noe. At sa mga huling araw, ang karamihan ay tatanggi sa mensahe ng 3 anghel at kanilang tatanggapin ang tatak ng hayop. Ang ikalima ay ang 120 taong probisyon at ang pagsara sa pinto ng daong. Bago ang baha, ay binigyan ng panahon ng probisyon sa loob ng 120 taon bago isara ang pinto ng daong. Ang ligtas ay nailigtas at ang napahamak ay napahamak. Pagkatapos nito ay wala ng pagkakataon sa pagbabago sa panig ng mga masasama dahil ang kamay ng Panginoon ang siyang magsasara ng kaban. Sa Daniel 12 talatang 1, at sa panahong yaon, si Miguel ay tatayo, ang dakilang prinsipe na tumatayo para sa mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan. At gagawin ni Kristo itong tahimik na pagpapahayag sa langit sa pagsara sa pinto ng awa tulad ng pagsara sa pinto ng daong noong panahon ni Noe. Ngunit sa pagsara ng awa, ito ay hindi pa ang katapusan ng mundo sapagkat noong isara ng kamay ng Panginoon ang arko, naroon sila
sa loob ng 7 araw na walang nangyaring pag-ulan at pagbaha. At pagkatapos ay dumating ang malaking baha dahil ayon sa Apokalipsis Kabanata 22, talatang 1, hayaan na ang mga banal ay maging banal at hayaan ang masama ay magpapakasama. Ang ilang mga tao ay tatatakan at ang ilang mga tao naman ay minarkahan. Kung saan ang isang kahoy, ang arka, ay itinaas, gayon din si Jesucristo ay itinaas sa kahoy at ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa 1 Kabanata 12 talatang 32, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Ang kwento ni Noe ay tungkol kay Jesus at sa kaligtasan. Mga mahal kong kaibigan, ang Amerika ay magsasalita na kagaya ng dragon ayon sa mga propesiya na pipilitin ang mga tao na sumamba sa Antikristo, ang sistema ng kapapahan. Si Jesus ang ating tanging kanlungan at lakas. Nais mo bang tanggapin si Jesus bilang iyong tanging pinagmumula ng seguridad? Kaibigan, ang panahon ay malapit na, kaya ikaw ay tumindig at maghanda para siya ay salubungin. Hanggang sa muli kaibigan, dito lang sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.